Jim, I'm glad you're here. Humalik muna si Jim sa pisngi ng ina bago umupo sa kabilang gilid ng mesa. Ma'am, bakit maaga yata kayong nagising? Takang tanong niya. It was 8 in the morning at ang ganoong oras ay maaga para kay Mrs. De Ocampo. His mother was a socialite. Mula nang mamatay ang kanyang ama 2 years ago ay naging laman na ng parties at iba't ibang social events ang kanyang ina. Hinahayaan niya na lang ito dahil alam niyang gusto lang nitong i-divert ang atensyon mula sa pagkawala ng asawa. Sinadya ko talagang gumising ng maaga para makausap ka. Funny, we live under the same roof pero hindi naman tayo nagkikita. Whose fault was that? We are both busy with many things. Sagot niya. Yeah, his mother was hard on him but he was used to it. Bata pa lang kasi hindi na talaga sila malapit sa isa't isa. Ipinaliwanag naman sa kanya ng daddy niya na sadyang ganoon lang talaga ang kanyang ina. Iba raw kasi ang upbringing na ginawa ng mga lolo niya rito. Wala naman silang nagiging problema. Hindi niya rin naman gustong bigyan ito ng sama ng loob. His mother was all he had. Hindi niya gugustuhin pati ito ay mawala pa sa kanya. As I was saying, gusto kitang makausap. About what? About Linda Crosat. Remember her? Kapatid ng daddy mo. Of course he remembered her aunt. They never had the chance to be close though. Para kasing may pader na nakaharang sa pagitan nila. Saka lang niya nalaman na may issues pa lang kanilang mga pamilya. Anak pala sa labas ang tita Linda niya. May nabuntis na katulong ang lolo niya at ito ang naging bunga. Ilang beses na silang nagkita ng tiyahin back in the States. Doon na kasi ito naninirahan kasamang Amerikano nitong asawa. Hindi warm ang treatment nito sa kanya. Pero hindi naman siya nag-e-expect ng anuman mula rito. Sapat na sa kanyang malaman na may kamag-anak pala siyang naroroon. Nakilala niya rin ang anak nito na kasing edad lang niya. Gusto sanang maging kaibigan ni Jim si Claire dahil magpinsan naman sila. Pero maging ito'y hindi rin warm ang reception sa kanya. May pakiramdam pa nga siya na tila may lihim itong galit sa kanya. Palagi kasing pailalim ang tingin nito sa kanya tuwing nagkakasalubong sila. Nasa iisang village lang sila kaya hindi maiiwasang magkita sila. Hindi nagtagal ay nabalitaan lang niya na umuwi na ito ng Pilipinas. Ayon sa nasagap na impormasyon ni Jim, ay hindi raw kasi ito pumasa para makapasok sa Harvard. Ikinalungkot niyang nalaman dahil bilang kadugo gusto niya rin na makapag-aral ito sa prestihiyosong universidad. What about her? Curious na tanong niya. Uuwi na siya rito sa Pilipinas for good. Sa lubong ang kilay na sagot nito. Nag-divorce na kasi sila ng latest husband niya, kaya uuwi na siya rito. Hindi sila close ng tiyahin pero hindi naman naging dahilan yon para hindi niya malaman ang update sa buhay nito. Kapag may bagong pangyayari kasi sa tita Linda niya, ay mabilis pa sa kidlat kung tumawag ito sa mommy niya. Nagtataka pa rin siya dahil hindi naman close ang dalawa, so bakit kailangan pang mag-usap ang mga ito? Okay. Gusto niyang makipag-usap tungkol sa negosyo. Lumipad ang tingin ni Jim sa kaharap. Real estate? What else? May disgusto sa tinig ni Irene ang sumagot. Sinasabi na nga ba ni Irene at walang magandang maidudulot ang pagbabalik bansa ng hipag. Siguradong gulo lang ang gagawin nila sa buhay nilang mag-ina. What about it? Tanong ni Jem. She wants to have half of your share. Sagot niya sa anak. Nang mamatay ang asawa niya, ay sa kanya iniwan ang pag-aari nito. Minana pa yun ni Juancho sa mga magulang nito dahil wala naman siyang hilig sa negosyo, kaya ipinasa niyang lahat ng pamamahala sa kanyang nag-iisang anak. Matagal nang nilinaw ng abogado sa mga De Ocampo na hindi maaaring maghabol si Linda sa mga ari-arian dahil sa ilang mga kadahilanan, pero sadyang makapal ang mukha ng babae at talagang nagbalik pa ng bansa upang guluhin sila. Hindi na ito nakadama ng hiya na magpakita sa kabila ng mga pinaggagawa nito sa pamilya. Is there any problem with that, Mom? Napailing na lang si Irene sa naging tanong ng anak. Wala nga talagang ideya si Jeb kung anong gulo ang maaaring ibigay ni Linda sa kanilang mag-ina. Magaan ang mood ni Monica nang naglalakad papasok sa building ng Dream Build. Ilang araw nang tila nasa ulap ang kanyang mga paa. Good morning, girls! Masaya niyang bati nang makita si Nabana kasama ang ibang ahente na nag-uusap sa reception area. Sabay-sabay na lumingon ng mga ito sa kanya. Good morning, ma'am. Nakangiting sabi ni Vanna. Glowing ka yata ngayon. Hindi siya sumagot sa komento ng sekretarya. Matapos ilapag ang dalang cake sa ibabaw ng desk nito, ay pumasok na rin siya sa kanyang opisina.
Kanina kasing nagmamaneho siya patungo doon ay naisipan niyang bilhan ng cake ang kanyang mga empleyado. She felt like celebrating with no particular reason at all. Wala namang kahit na anong okasyon. She was happy with her life and that fact was worth celebrating. Ilang sandali pa ay bumukas ang pinto ng opisina. Dumungaw doon si Vanna. May nanunuksong ngiti sa mga labi. Now I know why you are glowing. May bisita ka. Nagulat si Monica sa sinabi ng babae. Pero mas ikinagulat niya ang isang bulto ng lalaki na nakita niyang lumabas mula sa likuran ni Vanna. Kaya pala kanina pa tila pamilyar ang amoy sa paligid. Yung pala naroroon naman si Jim. Buong akala niya ay nasa isip niya lang iyon. Dahil buong magdamag na hindi na nawala si Jim sa isip niya. Nakangiti itong pumasok sa loob. May dalang bulaklak. At sa isang kamay ay supot na may tatak na KFC. You said that KFC is your favorite place to eat. Since busy ka at hindi makakapunta doon, dinala ko na lang siya rito. Anito matapos ilapag ang dala sa desk niya. May bonus pang flowers para sa'yo. Nakangiting inabot ni Monica ang bulaklak mula rito. Dinala sa ilong at sinamyong mabangong amoy niyon. You like it? Tumango siya. Thank you. Pinakiramdaman ni Monica ang sarili. Baka kasi any moment ay mahimatay siya at matumba mula sa kinatatayuan. My God, when was the last time na nakatanggap siya ng bulaklak? She could not remember anymore. Sa tagal ng relasyon nila ni Ricky, mabibilang lang sa daliri. Kung ilang beses itong nag-effort na bigyan siya, yun ay tuwing mahuhuli niyang may kasamang iba. Doon lang naman ito nagiging extra sweet sa kanya. Nagsalubong ang mga kilay ni Jim nang makita ang pagkunot ng noo ni Monica habang nakatitig sa bulaklak. He knew what was going on in her mind. Dismayadong napailing na lang siya. I just hope na hindi ka pa kumakain para masaluhan mo ko dito sa daladala ko. Sabi niya to break the silence. Tila kasi nakalimutan na ng dalagang presensya niya. Naipilig ni Monica ang ulo nang marinig ang tinig ni Jim kung saan-saan na siya napunta. Samantalang may kaharap siyang bisita. How could she think of Ricky kung si Jim ang kasama niya? Hindi ko lang talaga maiwasan na ikumpara ang dalawa. Ricky gave her nightmares while Jim gave her her dreams. Her happiness. Pangangatwiran ni Monica sa sarili. Kinahapunan ay muling nagbalik si Jim upang sunduin siya. Iniwan nitong sariling sasakyan para hindi na nila kailangang maghiwalay pa. Lalo siyang kinilig sa gesture nito. Nagpasama ito sa kanya na bumili ng regalo para sa mommy nito. Birthday ba ng mommy mo? Curious na tanong ni Monica habang tumitingin sila sa mga estante sa department store. Hindi naman. Naisip ko lang na bigyan siya ng kahit na ano to brighten up her mood. Lately kasi nagiging mainitin na naman ang ulo niya. Natouch si Monica ng husto. Parang may urge pa nga na gusto niyang maiyak. Minsan na nitong naikwento sa kanya na hindi ito malapit sa ina. Pero magkagayon man ay nagagawa pa rin itong mag-effort ng ganoon. He sure was one hell of a loving son. She bet na ganoon din ito magmahal ng nobya. Ramdam niya ang pag-iinit ng kanyang buong muka nang mahuli siya ni Jim na nakatitig dito. Tila slow motion ang ginawa nitong paghawi sa kanyang buhok na naligaw sa mukha niya. Jim silently cursed himself. Nandoon na naman ang feeling na gusto niyang halikan si Monica, but he was very aware na hindi tamang gawin niya yon. Bukod sa wala siyang karapatan ay confused pa ito dahil nga sa kakatapos pa lamang na relasyon. Kaninang umagang nagtungo siya sa opisina ng dalaga at nakita ito, ay lalo siyang nabighani rito. Manipis lang ang makeup nito sa muka na nag-enhance sa natural nitong ganda. Wala na nga sana siyang balak pang umalis sa opisina ni Monica, kung hindi lang sa tawag ng trabaho. Halos hilahin naman niya ang oras para lang muli itong makita. At nang sumapit ang uwian, dumiretso agad siya sa opisina ni Monica. And there she saw her beautiful face once more, radiant and glowing. Walang kahit na anong kolorete sa muka. Kung sinadya nitong burahin ng makeup, ay hindi niya matiyak. Nang magpaalam si Monica sa kanya nang magre-retouch ay pinigilan niya ito sa kamay. I prefer my woman to be natural. You are beautiful even without makeup on. Otomatikong nag-blush ito sa sinabi niya. Agad na hinawakan ni Jim ang mukha nito nang magtangkang itago ang pamumula. I find you're lovelier when you're blushing. Wala siyang naisip na dahilan para yayain si Monica na lumabas. Kaya naman sinabi na lang niya na gusto niyang bilhan ang mami niya ng regalo. He was glad na agad itong pumayag. Ramdam niya na tila may espesyal na rin siyang puwang sa puso ng dalaga. But he didn't want to take the risk. Galing siya sa breakup. Yun ang palaging ipinapaalala ni Jim sa sarili tuwing maiisipan niya na ligawan si Monica.
Baka kasi naipagkakamali niya lang sa ibang ipinapakita nito sa kanya. Maybe she was trying to be nice. Maybe she was just being polite. Kahit na pumapayag itong sumama sa kanya at may pagkakataon pang ang nahalikan niya. Hindi naman nangangahulog ang may pagtingin na rin ito sa kanya. Kaya naisipan niyang maghintay. He would stay beside her hanggang sa tuluyan itong makalimutan si Ricky. Stupid Paul. Hindi nito alam kung anong gintuhang pinakawalan nito. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.